Ka-download mo lang ba ng NordVPN sa device mo? Huwag mo munang pindutin ang connect button. Marami sa mga beginners ang hindi sinasadyang naka-expose ang IP address nila dahil sa isang setting na hindi nila pinapansin. Akala ng marami, basta't naka-on ang VPN, sobrang secure na ang connection nila. Ang totoo, kapag na-disconnecta ang Wi-Fi mo kahit isang segundo lang, agad na malilik ang private data mo. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ng tama ang NordVPN para maiwasan iyon. Tatlong pangunahing hakbang ang tatalakayin natin ngayon. Una, ang pinakamabilis na paraan para mag-connect at magpalit ng virtual location. Pangalawa, i-activate ang mga security shields tulad ng kill switch at threat protection. Panghuli, ibabahagi ko ang advanced tip sa paggamit ng obfuscated servers para malusutan ang mga strict na network block. Bago tayo pumasok sa kill switch setup, may mahalaga akong nais banggitin. Kung wala ka pang account o kung gumagamit ka ng mabagal na alternatibo, maaari mong gamitin ang espesyal na link sa unang linya ng description sa ibaba. Ang link na iyon ay automatikong mag-a-apply ng diskwento na hanggang 80% kasama ang isa pang karagdagang buwan ng libre. Mayroon din itong 30 araw na money-back guarantee, kaya naman maaari kang sumunod sa tutorial na ito ng walang pangamba. Simulan natin sa mga basics ng pagkokonekta. Kapag binuksan mo ang NordVPN application, sasalubungin ka ng isang malinis at madaling gamitin na map interface. Kung gusto mo ng agarang proteksyon nang hindi na nag-iisip pa, i-click na lang ang Quick Connect button. Automatikong kakalkulahin ng application ang distansya at server load para i-connecta ka sa pinakamabilis na available na server na malapit sa iyo. Perpekto ito kapag nasa pampublikong coffee shop ka at kailangan mong i-secure ang iyong browsing ng mabilis. Gayunpaman, maaaring gusto mong ma-access ang content na nakarestrict sa iyong kasalukuyang lokasyon. Sobrang dali lang baguhin ang virtual country mo. Pwede mong i-drag ang mapa at i-click ang mga location pin o gamitin ang search bar sa kaliwa. Halimbawa, kung gusto mong kumonekta sa United States, i-type mo lang ito sa search bar at i-click ang pangalan. Ilang segundo lang, magiging berde ang indicator sa taas, ibig sabihin, dumadaan na ang internet mo sa secure na US server. Nagbago na ang IP address mo at ituturing ka ng mga website na parang nandoon ka talaga. Ito mismo ang kailangan mo para ligtas na ma-access ang iba't ibang streaming libraries sa mundo. Pero ang pag-connect, simula pa lang talaga iyan. Para tunay na maprotektahan ang online activity mo, kailangan nating suriin ang settings menu. Ngayon, tingnan natin ang pinakamahalagang security feature na dapat mong i-enable, ang kill switch. Isipin mong gumagawa ka ng sensitibong dokumento o nag-o-online transaction at biglang naputol ang Wi-Fi mo. Kapag nag-utal ang iyong internet connection, maaari ring mag-drop ang iyong VPN connection. Kung muling kokonekta ang iyong device sa Wi-Fi bago pa maitayo muli ng VPN ang secure tunnel nito, malalantad ang iyong tunay na IP address at hindi naka-encrypt na data sa iyong internet service provider o sa sinumang nag-aabang sa network. Nilalabag nito ang layunin ng pagkakaroon ng privacy tool. Para maiwasan ito, buksan ang NordVPN settings sa pamamagitan ng pag-click sa gear icon, pumunta sa Kill Switch tab at itoggle ito. Ang ginagawa nito ay kumilos bilang emergency network break. Kapag biglang nag-drop ang VPN connection, agad na hinaharangan ng kill switch ang iyong device na ma-access ang internet hanggang maibalik ang secure VPN tunnel. Simple lang itong toggle, pero tinitiyak nito na hindi kailanman mailalabas ang iyong data sa labas ng encrypted connection. Ngayon na pagpag-usapan natin ang threat protection. Makikita ang threat protection icon sa kaliwang menu. Kapag pinagana mo ito, ang NordVPN ay aktibong binoblock ang mga mapanganib na website, pinipigilan ang mga mapanghimasok na ads, at pinipigilan ang mga web tracker na subaybayan ka sa internet. Mapapansin mo na mas mabilis mag-load ang mga webpage dahil ang lahat ng mabibigat na video ads at tracker ay nahaharang bago pa man sila makarating sa iyong browser. Siniskan din nito ang mga file na dina-download mo para sa malware, nagbibigay ng napaka-epektibong depensa laban sa mga pang-araw-araw na cyber threat. Ang threat protection ay talagang napakahalaga kung madalas kang bumisita sa mga streaming site o nag-download ng maraming files. Bilang paalala, maraming peking website na nagpapanggap na VPN provider para nakawin ang iyong impormasyon sa pagbabayad. Para masigurado na nag-sign up ka sa opisyal na portal, gamitin lang ang verified na link na nakapin ko sa itaas ng comment section. Ang paggamit ng link na iyon ay automatikong magbibigay sa iyo ng pinakamataas na diskwento na hanggang 80% at isang libreng buwan.
Maaari mo itong subukan ng lubusan dahil nag-aalok sila ng 30 araw na money-back guarantee kung hindi ka ganap na nasiyahan. Ngayong nakalock na ang iyong pangunahing seguridad, lumipat tayo sa ilang advanced na features para mapahusay ang iyong karanasan. Ang una ay ang split tunneling. Minsan gusto mong protektahan ng VPN ang iyong web browser pero kailangan ng isang particular na app na direktang kumonekta sa regular na internet para sa pinakamababang latency. Sa settings menu, makikita mo ang split tunneling na option. Kapag ni-on mo ito, maaari kang pumili ng mga particular na app na lalampas sa VPN. Binibigyan ka nito ng ganap na control sa iyong network routing nang hindi na kailangang paulit-ulit na i-on at i-off ang application. Isa pang napakakapakipakinabang na tool ay ang obfuscated servers feature. Kung sinusubukan mong gumamit ng internet mula sa isang paaralan, corporate office, o rehiyon na may mahigpit na network restrictions, ang standard na VPN traffic ay minsan ay nadidetect at naboblock ng mga advanced na firewall. Ang mga obfuscated server ay espesyal na na-configure para itago ang katotohanan na gumagamit ka ng VPN. Ginagawa nitong parang normal na internet traffic ang iyong naka-encrypt na VPN traffic. Para gamitin ito, maaaring kailanganin mong palitan ang iyong VPN protocol sa OpenVPN TCP sa mga setting ng koneksyon. Pagkatapos, lalabas ang obfuscated servers na option sa iyong listahan ng specialty servers. I-connect lang sa isa sa mga ito at mabibypass mo ang mahigpit na mga network block ng walang abala. Panghuli, talakayin natin ang karaniwang alalahanin na ang paggamit ng VPN ay lubhang magpapabagal ng iyong internet. By default, gumagamit ang NordVPN ng protocol na tinatawag na NordLynx na nakabatay sa WireGuard technology. Ang NordLynx ay dinisenyo para maging napakagaan at mabilis. Sa araw-araw kong paggamit, halos hindi nararamdaman ang pagbagal, kaya maayos ang streaming at mabilis ang mga download habang secure ang koneksyon. Palaging tiyakin na ang iyong protocol ay nakatakda sa NordLynx o sa automatic setting para sa pinakamahusay na performance. Mabilis nating balikan ang mga pinakamahalagang hakbang. Palaging tandaang i-enable ang iyong kill switch para maiwasan ang aksidenteng pagtagas ng datos. I-on ang threat protection para sa mas malinis at mas ligtas na pagbabrowse. At gamitin ang split tunneling kung kailangan mong patakbuhin ang ilang apps sa labas ng naka-encrypt na koneksyon. Kapag na-configure mo na ng tama ang mga setting na ito, malaki ang mapapabuti ng iyong privacy online. Huwag kalimutang i-click ang link sa description para makuha ang opsyong 80% diskwento at isang buwang libre. Ngayon na bihasa ka na sa iyong VPN koneksyon, magkita-kita tayo sa susunod na video. Pakitandaan na ang video na ito ay may kasamang mga affiliate link. Kung gagamitin mo ang aking link sa pagbili, nakakatulong ito sa channel at nagbibigay daan sa akin na gumawa ng mas maraming libreng tutorial para sa iyo.